When I am alone, oh, and when I am alone, and when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. When I come to die, oh, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have this whole world. Give me Jesus. Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong umaga ay How to Receive the Gift of Hope. Ito po ay matatagpuan in the book of Romans chapter 8 verses 18 hanggang 25. So ganito po ang sinasabi: Consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. For the creation was subjected to frustrations, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it in hope, that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. For we know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up the present time. Not only so, but we ourselves who have the first fruit of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. For in this hope we were saved. But hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what they already have? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. So maganda po siguro basahin ko din sa Tagalog. Romans chapter 8, 18 to 25. Sapagkat napapatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Sapagkat ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kaniyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kaniya sa pag-asa na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Diyos. Sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. At hindi lamang gayon,
kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatwid bagay tayo na may nangagsisihibik din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkupkop na dilit iba't ang pagtubos sa ating katawan. Sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa, datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa, kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Datapwat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy hinihintay nating may pagtitiis. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umagang ito'y ating pagbubulayan. Iisa po ang tema ng mga kataga na atin pong binasa, at ito po ay patungkol sa pag-asang ating hinihintay. Sinabi po rito ng mga talata sa sulat ni Apostol Pablo na yung mga nararanasan nating kahirapan ngayon, whatever it is, yung mga pagdurusang nilalasap yung nararanasan ng mga tao ay hindi pwedeng ikumpara sa darating na pag-asa o sa darating na pagbabagong ihahatid sa atin ng Diyos. Yung tinatawag na pagkupkop ng Diyos pagdating ng araw sa pagbabagong anyo ng ating mga katawan ay incomparable sa mga nararanasan nating hirap ngayon. So this is our hope. Ito yung sinasabi, ito yung ating pag-asa. Tayo ikay iniligtas sa pag-asa. So past tense na po 'yon. Yung mga anak ng Diyos, ang sabi ay merong pangunahing bunga ng Espiritu. Sino yun? Yung pangunahing bunga sa Espiritu ay ang ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan nun, tayo man ay ipinanganak din sa Espiritu. Take note, ito yung tanong ni Nicodemo sa Panginoong Hesukristo. Paano ako papasok sa kaharian ng langit? Ang sagot ng Panginoon, kailangan ka ipanganak sa Espiritu. Ang ipinanganak sa laman ay laman nga, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. At makikita natin na binabanggit ni Apostol Pablo rito bilang pagsang-ayon sa turo ni Juan na meron talagang pangalawang kapanganakan, at ito yung sa Espiritu. Kaya tayo naniniwala dito kasi ang ating Panginoong Hesukristo, bagamat hindi siya tao, bagamat siya Diyos, rather, ay ipinanganak sa laman, no? At sa kanyang pagkakapanganak sa laman, ang sabi, siya ay Espiritong ipinanganak sa laman, siya ay ang ating panganay, no? At tayo naman na nasa laman ay babalik at kailangang ipanganak sa Espiritu ng Diyos. Iyon ang ating pag-asa. At yung pagkakapanganak sa Espiritu ay hindi bunga ng laman o kagagawa ng tao, kung hindi ito ay pagkilos ng Diyos. So tayo pong mga nakaranas ng ikalawang kapanganakan na yon sa pamamagitan ng ating pananampalataya, biyaya iyon. At yun po ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sabi nga, hindi lamang gayon, no, sabi sa talata, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatwid bagay tayo na may nangagsisihibik din sa ating sarili, kahit mga anak na tayo ng Diyos, kahit tayo mga tinatawag ng mga born again, no? I hate to use that word, but that is the word that is mentioned in the scripture, kasi po lagi kapag binanggit yung born again, we think it is a group of Christian nowadays who claim that they are born again, pero tandaan po natin that is an experience. Being born again is an experience of those whom God has chosen to be part of His kingdom. No? Ipinanganak tayo sa Espiritu. Hindi po ito sekta ng relihiyon ng mga so-called born again, no po? Kundi ito isang karanasan ng isang anak ng Diyos. Kay protestante ka, kay ikaw ay Roman Catholic, you can be born again, right? So, yun po yung katotohanan, kasi hindi ito pagkilos ng relihiyon, kundi ito'y pagkilos ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Sa ibang araw, tatalakayin natin yan. Pero ang point ko po rito, mga kapatid, maging tayong mga anak ng Diyos, subject tayo sa hirap ng mundong ito. Subject tayo sa mga problema ng mundong ito. Hanggat nandito tayo sa mundong ito, we will experience problems and trials of different kinds. Yun po ang sinasabi ng Biblia. So at dahil po doon, dapat meron tayong anchor, meron tayong pag-asa. At ang sabi po ni Apostol Pablo,
tayo'y nagsisihibik din sa ating sarili sa paghihintay. Anong hinihintay natin? Ang hinihintay natin ay yung pagkupkop sa dilit iba't ang pagtubos sa ating katawan. Wala hong question, yung ating espiritu natubos na ito eh. Pero yung ating katawan, tutubusin pa rin ito, ang sabi ni Apostol Pablo. Sa isang kisap mata, sabi nga, tayong mga buhay, no, pagkatapos buhay ng mga patay, tayong mga buhay ay kukuhanin at merong pagbabagong gagawin sa ating katawan. At ito po yung tinatawag na pagkupkop ng Diyos. No, sabi po, tayo iniligtas sa pag-asa, datapot ang pag-asang ito ay hindi natin nakikita. Ang sabi ni Pablo, patatawag pa bang pag-asa kung nakita mo na? Hindi na ito pag-asa. No, sino, sabi, hindi pag-asa kahit sino ang umaasa sa nakikita. No, datapot ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Yun. So, datapot kung nagsisiasa tayo sa hindi nakikita, kung gayon, ito ay hinihintay nating may pagtitiis. Kaya po, ito po yung challenge sa atin, na tayo bilang mga anak ng Diyos, sa kabila ng mga nararanasan nating pandemya, problema, o kung ano-ano pang mga kahirapan, meron tayong blessed hope. Kasi tayo isang araw ay kukunin, babaguhin, at pati ang ating mga katawan ay kukupkupin ng ating mapagmahal na Diyos. At ito po ay hope. Hindi pa ho natin ito nakikita. So it's been said, mga kapatid, that people or human can live 4 weeks without food, 4 days without water, 4 minutes without air, but we cannot live 4 seconds without hope. Ulitin ko po, ang tao daw kayang mabuhay ng 4 na linggong walang pagkain, 4 na araw na walang tubig, 4 na minutong walang hangin, pero hindi kayang mabuhay ng 4 na segundo ng walang pag-asa. Kaya kapatid, naniniwala ako na hanggat buhay ka ngayon, may pag-asa. Amen? To have hope is to know that things are going to get better no matter how they may look right now. That is hope. No po, ang sabi nga po ng Romans chapter 5 verse 5, si Apostol Pablo rin ang may sulat nito. Sabi niya, hope does not disappoint because the love of God has been poured out into our hearts by the Holy Spirit. Hope does not disappoint. Uulitin ko po, hope does not disappoint. Kung tayo po ay may pag-asa, no po, you will not be disappointed. Now the question is, why then so many people are disappointed? Why are so many people are disappointed right now? Maybe they have lost hope. So, kapag tiningnan po natin mga kapatid ang kalagayan ng ating mundo sa panahon ngayon, kapag pinakinggan nyo ng pinakinggan ay ang mga balita sa telebisyon at ang mga nangyayari sa ating kapaligiran, well, I would like to tell you, you will be disappointed. Now, besides what we see in the news, our personal concern about future, our finances, our children, our job security, and relationships can leave us feeling hopeless. And maybe you've lost hope about something in your life or know someone who has. Maybe this message this morning can help you back on track or live a life with hope again. Sa panahon kasi ngayon, mga kapatid, ito yung pangunahing kailangan ng tao eh. Hindi malaman ng tao kung saan isasalig ang kanyang pag-asa. So, ang question lagi, wala naman po sigurong tao na hindi dumating doon sa punto na nagtanong na ano bang pwede pang mangyari? Is there any hope? Is there any hope that things will turn around? Is there any hope that my life will get better? No, kung hindi ko po naitanong niya sa sarili ko, nagsisinungaling po ako. So, maaaring kayo man o ay nando sa ganong kalagayan na nararanasan nyo ring magtanong, mababago pa ba ang kalagayang ito? May matatagpuan pa bang vaccine sa
sa COVID? Gagaling ba ako sa COVID? O ano man yung sitwasyon meron ngayon kayo, meron bang pag-asa? Is there any hope? Mga kapatid, the answer is a resounding yes. There will always be a hope. Kasi nga po, kung wala na tayong pag-asa at hindi na tayo umaasa, 4 seconds lang ay tatagal na ng buhay mo. So I believe na meron naman tayong desire, meron tayong kagustuhan na mabago yung kalagayan ng ating mga buhay at yung kalagayan ng sitwasyong kinalalagyan natin. And I would like to tell you, there is something that we can hope for. Jeremiah 29:11 ay sikat na talata. Gamit na gamit. Sometimes gamit na gamit out of context. Pero ang ganda po ng talatang ito para bigyan tayo ng pag-asa kasi ang Diyos naman ang nagsalita nito. Sabi niya kay Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord." The one that declares it is not the pastor. The one who declares it is the Lord. Minsan yung mga akala natin, pastor nagsabi, "I know the plans I have for you." Declares whom? It is the Lord who declares it. Kaya kung ang Diyos ang nagsabi nito sa mga Israelita during that time, so pwede rin naman na ito yung plano ng Diyos kasi tayo yung bansang Israel ngayon. And the plan of God ay to prosper us and not to harm us, and a plan to give us hope and a future. Take note, I am not into much to prosperity. Kasi many pastors are only dwelling on the subject of being prosperous. Ito madalas ang sermon ng mga Pentecostal No, ang plano ng Diyos, pagpalain ka. Anong klaseng pagpapala? Ito ba'y may kinalaman lang sa physical at material na pagpapala? Hindi po binanggit dito. Ang binabanggit pong pagpapala rito, hindi lang naman sa larangan ng physical at material na bagay. Ang turo ng Biblia, yung mga kabaliktaran. Kung naghahanap ka ng katanyagan, kailangan ka magpakababa. Yung kayamanan, kailangan ka magpakahirap. So ganun po yun Iba po, may contrast po yung Biblia when it comes to riches at spiritual riches at saka yung tinatawag na material riches. Tayong mga mananampalataya, hindi po dapat yung mga material na bagay ang pinag-aahabol natin, kundi yung pangako na prosperity sa buhay espiritual. Aanuhin, sabi ni Apostol Pablo, anuhin ko ang yaman ng sanlibutan ito kung mapapahamak naman ang aking kaluluwa. Hindi po ba? So it is better to desire those spiritual prosperity rather than material prosperity. Pero ang pinakamaganda po sa talatang aking binasa ay yung katotohanan na ang Diyos ay nag-aalok ng pag-asa. Bakit pa natin kailangan ng pag-asa kung ang laging pinag-uusapan ay pera at material na bagay? Naisip niyo po ba yun sa Jeremiah 29:11? Lahat kasi ng pastor na naririnig ko kapag ipinangaral ito laging ang usapin ay ang pagyaman, ang pag-asenso sa mga bagay na material. So ako po gusto kong tingnan ito na yung plan of prosperity here is a prospect of spiritual prosperity. Kasi po, kung hindi spiritual prosperity ang pinag-uusapan dito at material prosperity, di sana hindi na idinuktong yung huling kataga na God will give us hope and a future. Ano ba pinag-uusapan doon? Bakit ka pa, ano pang hope ang kailangan mo kung you have anything that this world can offer? So, ibig sabihin, hindi yung mga bagay sa mundong ito ang pinag-uusapan dito, kung hindi yung binabanggit doon sa ating talata sa Romans chapter 8. That is the prospect of our hope, not the material things. Dahil po dito sa mundong ito, ang sabi ni Pablo, kahit na anong makamit mo rito, may pagtangis, may mga paghibik. At anong dahilan nun? Kasi ang mundong ito ay corrupt. Ang mundong ito ay nasa kiling ng masama. Kaya yung hope na to nakasalig, yung future blessed hope. No, we have a future. At ano ang future na yon? Na hindi tayo taga-mundong ito. Isang araw, kukunin tayo ng Diyos at dadalhin tayo doon sa kanyang kaluwalhatian. Kaya mga kapatid, pag binabasa nyo ang Romans 29:11,
Wag lang po yung aspeto ng material na bagay ang prosper na pinoprospect natin. Kung hindi, yung spiritual. Your future and your hope are gift from God. And that no one can take away. Amen? Take note, hope is a gift. Hope is a gift. Bigay ito ng Diyos. Kaya pati yung pag-asa natin, kailangan malinaw saan tayo nakasalig at ano ang ating pag-asa. Na isang araw gagaling ka, isang araw yayaman ka, isang araw magkakaroon ka ng mamahaling kotse, isang araw magkakaroon ka ng mamahaling bahay. Hindi po yun ang pag-asa. Amen? Kung magkaroon tayo nun, praise the Lord. Pero ang pag-asa na dapat inaasahan ng mga tunay na mananampalataya ay ang isang araw ay i-redeem din ng Diyos ang ating mga katawan at ang lahat ng mga bagay na pisikal at babaguhin para tayo'y mapasa Kanya. That is our hope. And that gives us an assurance that we can overcome. Now, how to receive the gift of hope? Ito po ang ilang mga bagay na gusto kong pag-usapan. Number 1, in order to have that hope, look to God and look to the God of hope. Romans chapter 15 verse 13, now the God of hope will fill you with all joy and peace through believing that you may abound in hope. Ang ganda nito, Romans 15:13. The God of hope will fill you with all joy and peace through believing that you may abound in hope. Take note, dito po sa Romans 15, isinulat ito ni Apostol Pablo, hindi ng panahon siya ay nasa magandang kalagayan. Isinulat ni Pablo ito sa panahon na siya ay nasa pagdurusa. No? Sulat ito sa Roma, hindi na siya nakarating sa Italia dahil sa Roma hinuli na siya. He was bound. He was put into prison. Now, kung doon po sa kalagayang yon ay nasa mabigat na sitwasyon siya, naisulat niya ang bagay nito at ang sabi niya, now, ibig sabihin hindi bukas, ngayon, the God of hope will fill you with all joy. Mga kapatid, ito mabigat pagdating doon sa usapin ng joy, sa usapin ng kagalakan, dumarating lang tayo kaya tayo magalak kasi meron tayo ng mga material na bagay. When everything is okay, when you are healthy physically, when you have all things that you need in life, doon po tayo may kagalakan. Pero dito po, ang sabi, ang Diyos ng pag-asa ang magbibigay ng kagalakan at kapayapaan. Bakit kailangan? Po, kasi ito po ang kailangan sa mga panahon na nasa kabigatan ka ng buhay. Katulad ni Pablo. Po, sa panahon na sagad ka na napakabigat ng kalagayan, hindi mo malaman kung saan ka hahanap ng pag-asa, ang sabi po ni Pablo, ang Diyos ng pag-asa ang magbibigay sa iyo ng kagalakan at kapayapaan. Kapatid, kumusta po ang buhay? Kumusta po yung sitwasyon? Sa kabila ng pinakamahirap na sirkumstansya, meron ka bang kagalakan? Meron ka bang kapayapaan? God is the God of hope. Remember when God introduced Himself to Moses at sinabi ni Moses, paano kita papakilala sa paraon? Anong sasabihin ko sa kanya? Sino ang nagsugo sa amin? Who shall I say you are? Ano po ang sabi ng Diyos kay Moses? Tell him, I am the great I am. I am the great I am. He is the God in your present. And He is the God of hope. Ang problema ho natin, madalas sa iba natin isinasalig ang ating pag-asa. Aminin po natin ngayon, saan nakasalig ang iyong pag-asa? Saan ka nakakapit para sa iyong kinabukasan? Saan ka nakasalig para sa iyong mamaya? Para sa iyong bukas? Para sa iyong future? Minsan, ang security natin ay ang hanap buhay, ang trabaho. Ang security natin ay ang kayamanang meron tayong naipon. Ang security natin ay ang mga mahal natin sa buhay, na sandigan natin ang ating buhay. Pero tandaan po ninyo, lahat ng mga ito ay pansamantala lang. Anytime, pwede itong maglaho sa isang pitik ng kamay. At kapag doon po nakasalig ang ating pag-asa, napakabuhay
ng inyong saligan, ng inyong pag-asa. Amen po ba? So in order to have that hope in your heart, seek and look to God, the God of hope. Meron pong awitin nung bata pa ho kami, talagang every time na inaawit namin ito on top of our lungs. No? Talaga, ewan ko, yung mga kabataan ngayon hindi na maawit ito Kami po nung araw, palibasa ng mga bata kami, sanay kami sa himnaryo. No? Kung ano po yung pitch na ibinigay ng tagapanguna, yun din yung pitch na pipilitin namin kantahin kahit nung bata kami. Ano ba kung manggalaiti kami sa pag-awit? Ang importante, inaawit namin ito sa Diyos at hindi sa tao. Ano po? So, alam niyo po ba yung awiting, my hope is built on nothing less? No, yung mga tunay na mananampalatayang ebangheliko, wala pong mananampalatayang ebanghelikong hindi alam itong kantang ito. At alam niyo po, ito'y paulit-ulit na inaawit ito every Sunday sa pananambahan. At bata pa ho ako, nakatatak sa isipan ko, no? Si Jesucristo ang batong saligan. No? My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. Di po ba? Naku, marami pa hong stanza yun na yung pag-asa daw po natin dapat sa Panginoong Hesukristo. Nakasalig yung ating pag-asa. Si Hesukristo ang solid ground na siya nating pundasyon at ating saligan. Ngayon, kumusta po tayo? Saan po nakasalig ang ating pag-asa? Sa Metrobank? Metrobank ba yun? Yung commercial na para kang nakasandal sa pader? Mga kapatid, kung kay Jesus ang ating pag-asa, doon ka nakasandal sa pader. Amen? Pangalawa, we need to look up rather than look out at our situation. Look up rather than look out at your situation. When you look around at your circumstances and limitation, it can often be discouraging and disappointing. Kapag tiningnan mo nga naman yung iyong kapaligiran, kapag tiningnan mo ang iyong sirkumstansya, kapag tiningnan mo yung iyong limitasyon o yung mga resources na meron ka, you will be discouraged and you will be disappointed. But when you look up and look to Him and look at His possibilities, there is hope. Amen? So fix your eyes on Jesus. Sabi po ng Bible, the author and finisher of your faith. We need to ask for wisdom. Ito po yung nag-rema sa akin sa mensahe po na napakinggan ko kahapon kay Pastor El Capillar. Sabi po niya, we need to ask for wisdom to understand. Yung nangyayari sa ating kapaligiran, para maintindihan natin, kailangan natin ng karunungan galing sa Diyos. Pero kung hindi natin maintindihan, we need faith to endure. Kung hindi po natin maintindihan ang sirkumstansya at wala talagang enough wisdom to understand, then you need to have faith. Manampalataya ka na you will endure. At gusto ko po itong dagdagan ng pangatlo, at atin pong ilagay ang ating pag-asa because our hope will help us to overcome. Amen po ba? No? Ipinost ko po ito sa Facebook ko kahapon wisdom to understand, faith to endure, and hope to overcome. Because it is only our hope that will help us to overcome the circumstances of life. Amen? Kung wala kang pag-asa, titigil ka na. Kung wala kang pag-asa, hihinto ka na. Kung wala kang pag-asa, hindi ka na magpapatuloy. Ito yung staying power natin. Our hope. And we need to look up rather than look out at our situation. Maybe the situations right now are really not that favorable. Maybe your situations are pushing you to give up. So,
Why don't you look up? Ask God to help you. Ask God to give you wisdom to understand and develop the faith in your heart to endure. And most of all, hope on Him for you to be able to overcome. Pangatlo, look at how God does things. Paano ba kumikilos ang Diyos? Kung kayo po'y pamilyar sa mga pagkilos ng Diyos, lalo kayong magkakaroon ng pag-asa. Minsan madali tayong sumuko sa buhay at wala tayong pag-asa, nauubusan tayo ng pag-asa kasi hindi natin kilala kung sino ang saligan natin ng ating pag-asa. From the Old Testament to the New Testament, God is a miracle working God. Ang Diyos kumikilos, and most of the time, ito ang nakakatuwa sa Diyos. When we think that all hopes fail, doon po siya dumarating at doon po siya tumutugon. Imagine po nyo, napakarami po, I can cite a lot of instances na dumating yung mga tao sa kawalang pag-asa at doon sa kawalang pag-asang yun, doon dumating ang pag-asang buhat sa Diyos. Si Lazaro namatay 4 na araw bago siya dumating sa lugar kung siya ay inilibing. Ang sabi ng mga taong nakapaligid, maging ang mga kamag-anak ni Lazaro, ang kanyang mga kapatid, ano sinasabi nila? Kung nandito ka lang, Lord, hindi ito mangyayari. Kasi po minsan, ganito po tayo umasa. Umaasa lang tayo kasi nandyan siya sa tabi natin. Umaasa tayo kasi nakikita natin siya. Pero ang Diyos ay dapat nating asahan kahit hindi natin siya nararamdaman, kahit hindi natin siya nakikita. Kasi nalalaman niya ang lahat ng nangyayari sa atin. At ang kanyang pagka-delay ay hindi nangangahulugan ng unanswered prayer at hindi nangangahulugan na dinisregard niya ang ating mga dasal. Dumating si Jesus sa panahon na ang akala ni Maria at ni Marta katapusan na ni Lazaro. Pero sa panahong yon, bumalik ang kanilang pagtitiwala at binigyan sila ng bagong perspektibo na ang Panginoong Hesus ay mapagsasaligan ng pananampalataya kahit hindi natin siya nakikita. Amen po ba? Marami pong pagkakataong ganito na ang Diyos ay kumikilos sa mga tila kawalan na ng pag-asa. So, you need to look up rather than look out at your situation. Pangatlo, nabanggit ko na pala yung pangatlo po, yung binabanggit ko ngayon, look at how God does things. Po, sabi po ng Proverbs 4:13, the path of the righteous is like the light of dawn. It gets brighter and brighter until the full day. Take note of that, mga kapatid. No? Ito po'y pagpapakita na ang katuwiran daw ng Diyos ay katulad ng liwanag. Ano po? It gets brighter and brighter until the full day. Yung liwanag ng bukang liwayway. Di po ba yung kapag yung magbubukang liwayway, nagsisimula pong sumikat ang araw hanggang sa paliwanag ng paliwanag, ganun daw po ang path of the righteousness of God. He never takes us from good to bad. It will always takes us from good to better to great. Tama ba yun? No? Good, better, and best rather. Hindi po from good to bad. Ang layunin ng Diyos is from good to better to best. Na po? When your hope is in God and His Word, things will always get better and better. So, tingnan niyo po paano kumikilos ang Diyos. Aralin po natin paano kumikilos ang Diyos. Yeah, we may never understand everything. But at least, by always studying the Scripture, by always looking at the character of God and His sovereignty, mag-i-increase po ito ng ating pag-asa. Kapag ako may karamdaman, nagbibigay ng pag-asa sa akin, yung mga pagkakataon ng pagpapagaling ng Panginoon sa Biblia. And I hope in Him. Kapag nakukulangan ako ng mga bahagay na material at tila kakapusin ang budget for the month, naaalala ko paano nag-provide ang Diyos ng pagpapakain, no? Yung himala ng pagpapakain sa 5,000, and that gives me hope. Kapag kulang na po yung mga pagkain sa hapagkainan, naaalala ko po paanong yung isda
ay naglundagan sa bangka at yung mga net ng mga ng mga alagad ay halos mapunit sa dami ng isda nang iniutos ng Panginoon na kanilang ihulog ang kanilang lambat. Those miracles of Jesus gives me hope in my hopeless kind of a situation. Importante lang alam mo ang karakter ng Diyos at ang kanyang mga ginawa sa Biblia dahil makakatulong ito sa iyong pag-asa. Amen? Ang hirap po kasi kapag hindi mo alam kung ano yung karakter ng Diyos na iyong pinagsasaligan ng iyong pananampalataya. Importante yun. Di ba sa tao, ganun din tayo? Kaya po tayo naniniwala doon sa tao, lalo na doon sa mga mahal natin sa buhay, no? Ewan ko po, tayo po, alam natin yung karakter ng asawa natin eh. Alam natin kung ano yung mga bagay na pwede nating ilapit sa kanya na kaya niya. Pero may mga hangganan yun eh, di po ba? Alam natin na kapag ganito ay mahina ang misis ko sa ganito, hindi ko na siya lalapitan tungkol dito. Hindi ko na sasabihin sa kanya to dahil hindi niya ako matutulungan dito. Yeah, may mga limitasyon. Ganon din naman siya sa akin. Alam na misis ko yung kahinaan ko. Alam yung mga bagay na hindi ko kayang gawin. Pero sa Panginoon, the more we know Him, we will be appreciative of who He is because nothing is too difficult for Him. At siya lang talaga yung pwede nating pagsaligan ng ating pananampalataya at ng buhay na hindi tayo madidisappoint. Amen po ba? Pang-apat, keep expecting God's blessing and favor. That no matter how bad it looks, you can walk through every situation in life knowing there's a blessing in it somewhere. In the midst of your sickness, take note, there is healing. In the midst of your mess, there is a message. In the midst of your test, there is a testimony. So your calling is in the midst of your conquering. Take note, your calling is in the midst of your conquering. Tingnan po ninyo ang mga bayani ng pananampalataya sa Biblia. Si Joseph, there was no hope left for him except what God had promised him. Para bang namatay yung vision ng Diyos sa kanya na maging somebody. Namatay yung vision ng Diyos sa kanya na ang kanyang mga kapatid magluluhuran sa kanya. At yung mga taong pinagsabihan niya ng vision na ito ang dumurog pa sa katuparan ng vision. Pero tandaan ninyo, ang Diyos ang nagkaloob ng vision at ang Diyos ang tutupad nito. No matter how low life took him, as he looked to God, he went from the pit to Potiphar's house, from the prison to the palace, and to the fulfillment of God's vision. Huwag niyo pong kakalimutan, huwag niyong tanggalin ang pag-asa because there is always a hope that will bring you to your destiny, to your future, because that is what God has promised. Amen? So pagpalain po tayo ng Panginoon. I hope naging magandang paalala sa atin, ano man ang sirkumstansya, ano man ang kalagayan ng buhay, ano man ang sitwasyon, nasa ang lugar man kayo, may pag-asa. No? Consider that our present suffering are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Romans chapter 8, verse 18. Ano man daw hirap na dinadanas natin ngayon, no? Ng pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat na maitumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. No, ito po sinasabi ni Pablo. At I hope mapaalalahanan tayo. Pagpalain po kayo at tayo po ay dadako sa panalangin. Lumapit po tayo sa ating Panginoon. Idulog po natin ang iba't iba nating kahilingan sa Kanya. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin po ang iyong pangalan. Kinikilala po namin, Panginoon, ang iyong kabutihan. Ikaw po ay tagagawa ng himala ng aming buhay. Tapat ka kung mangako at hindi mo po kami binibigo. Sa umaga pong ito, Panginoon, amin pong pinanghahawakan, hindi ang mga kataga at gusto ng aming mga puso sapagkat ito'y may karupukan. Amin pong pinanghahawakan, Panginoon, ay ang iyong mga pangako na iyong sinabi sa iyong mga salita. Dalangin ko po ang patuloy na
pagkilos at pagsama mo sa bawat isa sa mga kapatid ko po na nakikinig sa akin ngayon sa Tinig ng Pag-asa. Tulungan mo po kami na makinabang sa mga aral na aming napapakinggan araw-araw at tulungan mo po na isalig namin ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa isang batong matibay at yon ay walang iba kung hindi ikaw. Diyos naming makapangyarihan sa lahat, kung meron po kaming karamdaman, alam namin na merong kagalingan. Kung meron pong kakulangan, alam naming merong probisyon. Kung meron pong mga bagay na magulo, alam naming merong pagsasaayos kang gagawin. Kung ano man po yung pangit na karanasan, na kaya mo po itong gawing mabuti para sa iyong mga anak. Kaya po umihiling po kami ng kagalingan sa mga dumadaan sa mga karamdaman ng buhay, anumang uri ng karamdaman ito. I lift them up to you, Lord, believing that you have power and you have the ability to heal whatever sickness we have. Mental sickness man ito, emotional sickness, physical or whatever it is, Lord. Kami po'y lumalapit at idinudulog. Hindi ka namin inuutusan kundi nakikiusap. Wala pong pagdaramdam, Panginoon, ng aming mga puso, bagkos ay patuloy na pag-asa at pagtitiwala na nariyan ka sa kabila ng sirkumstansya. Samahan mo po ang mga kapatid ko sa mga kakulangan ng buhay. May you be the one to provide us with necessities of life. Kung pwede kang gumamit, Panginoon, ng mga instrumento, ng mga tao, ng sinuman, katulad po ng aming narinig na mensahe kahapon, kung ang maya ay hindi mo pinagkukulang, kami pa kaya na higit sa maya ang hindi mo kalingain at iyong pagpalain. Marami pong salamat, Ama, at patuloy ka po na maging katugunan sa mga biyaya ng kailangan para sa buhay ng aking mga kapatid. Sa iyo po namin isinasauli ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming sinasamo at idinadalangin. Amen. Magandang araw po mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang araw Ate Ellen at Kuya Monching Gonzales. Kapatid na Mariby Frias. Mariby, congratulations. I know that God is doing well. At pagpalain ka. I hope lahat ng prayers mo ay pagkaloob ng Panginoon. Ate Nelia Ramos, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Marjorie Almasar, ganun din kay Daryl. Kapatid na Ate Yoli Kerubin, Ate Paz Perez, Ate Leslie Tamundong, Ane Elong Santarin, kapatid na Noel Andamo, Ate Cora Ambulo, kapatid na Henry de la Cruz, Ate Myra Paredes Libertino. Tita May, magandang araw po. At ang mga kapatiran natin sa Aristocrat Restaurant. Kapatid na Edna Villarena, magandang araw sa iyo kapatid. Si Ai Advincula, si Christine, si Tina Saludaga, at si Nani Poste, alam ko nakikinig din siya. Ang Ate Del Sauler at si Kuya Eddie Sauler, si Tita Castillo, magandang araw po Tita Castillo, at Ivanji Magnaye, kay kapatid na Debbie Bernabe. Debbie, pagpalain ka ng Panginoon. Pastor MJ Velasquez, si Noel Andamo pala ay from Lumil. Magandang araw mga kapatid. Yung mga kapatiran sa Lumil at mga kapatiran sa Bukal, ay marami po tayong mga kapatid na nanonood dyan sa Kalsadang Bago. Maraming salamat po sa inyo sa pagpapahintulot nyo rin po sa inyong lingkod na maging instrumento ng pagpapahayag ng salita ng Diyos sa inyo pong anibersaryo ng nakaraang linggo kahapon. So pagpalain po kayo ng Panginoon mga kapatid. Kuya Rodante Kerubin, magandang araw po. Ate Agi Victa, Ate Ading Felizardo, magandang araw po sa inyo. Nanay Belen Olaes, magandang araw po. Kapatid na Connie Salmurin, magandang araw. Kuya Emil Magnaye, Ate Menchi at Herrera, magandang araw po. Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po sa inyo. Ate Rosie Silla, magandang araw po. Ate Rosie from Anabu Unida. Ate Echi Bartolome, magandang araw. Sabi niya 116 viewers daw po tayo ngayon. 116. Dumadami na po tayo ng dumadami mga kapatid. Ate Merly Toledo, magandang araw po. May tagabilang tayo, si Ate Echi Bartolome, ating tagabilang. Ate Echi, thank you. Tapos si Ate Yoli Kerubin, magandang araw po. Nanay Elong Santarin,
Yan, si Pastor L at si Ate May, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Nene Enriquez, magandang araw. Ate Marie Cruz, si Len Kison, si Ate Mary Bay Santos, magandang araw po sa inyo. Kay Kuya Larry Montillano, magandang araw po. Si Ate Norma Luarca, yan, magandang araw po sa inyo, Ate Norma, Kumaring Norma. Ayan, kay Kuya Eric Maynes, magandang araw po. Ate Olive Andamo, magandang araw po. Kapatid na Eric Silverio, magandang araw sa iyo, kapatid. Ayan, si Maribeth Eusebio, magandang araw, Maribeth. Si Berna Kausaren, magandang araw sa inyo, mga kapatid. Na-miss ko yung small group ng Yorkton kagabi. Ayan, na-miss ko yung pag-aaral. Nakahabol ako, kaya lang batian portion na lang, no? So anyway, by next week sa kalooban ng Diyos. Ganun din po, magandang araw kay Ate Elisa Banasihan. Ayan, magandang araw po sa inyo. Sabi po ni Nanay Elong, may katarata po, 2 mata ko, need na po operation. Wait po ng 12 months or 18 months. So ipanalangin po natin yung katarata ng mata ni Nanay Elong. Ayan, so ganun din po kay Ate Feli Bayan, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Raquel Kausaren, magandang araw. Yan, nabati ko na ho yata lahat. Si Ate Olivia Alisangco, magandang araw po sa inyo. Kay Kuya Reynaldo Alcantara, kay Eric Advincula. Ayan, so binabati ko po si Ate Telly Hernandez, magandang araw po. Si Kuya Chirit. Sino pa ba? Sabi ni Marie V, maraming salamat sa pastor sa pagsama sa akin lagi sa inyong mga panalangin. Patuloy niyo po kaming isama. Yan, so yung mga anak po ni Ate Nene Enriquez, pagpalain po kayong lahat. Ayan, si Angelit Canlas, magandang araw, kapatid. Welcome sa Tinig ng Pag-asa. So kung first time lang po ninyo nakapanood, ito po ay ginagawa ng inyong lingkod on a daily basis from Monday to Friday at 7:30 po dito sa Winnipeg, Manitoba. So kung kayo po ay interesado, i-follow nyo lang po ang Tinig ng Pag-asa group at o kaya ang Tinig ng Pag-asa page. Dalawa po ito may group at saka may page sa Facebook, at meron din pong Unida Tinig ng Pag-asa sa YouTube. Dalawa po kasi yung Tinig ng Pag-asa, masasearch nyo sa YouTube. Yung isa po Seventh Day Adventist na po, Tinig din ng Pag-asa yung kanilang ginagamit. So hanapin nyo po yung Unida Tinig ng Pag-asa para hindi kayo maligaw na po. So on a daily basis mapapanood nyo po ito. After the live broadcast, I will be posting this also on YouTube, at mapapanood nyo rin po ito. So I hope everything is well with you. Monday, let us start the week right by casting our hope on God, gaya po ng mensaheng ating napakinggan. Nakita ko rin po kanina si Ate Ading Hinido, sina Kuya Noel Lapus, lagi po yung mga nanonood si Lily Camialu, sino po ba yung mga nauna, no? Natatabunan na po kasi mga kapatid kapag yung iba po ay nagko-comment, no? Minsan po umaabot po tayo ng minsan almost 200 comments. So nagpapasalamat naman po ako kasi po na-appreciate ninyo mag-comment. Ate Louie Calitis, magandang araw po, at kumusta rin po kay Grayson. Ayan, so pagpalain po kayo ng Panginoon, at see you again tomorrow. At ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.